Ano ba yung balak nyo dito kay Bryce Hernandez? Is he being considered as a state witness, at least from your end, no? Mukha ba siyang pwede maging state witness? Yung actually, hindi lang naman si Bryce, kundi kahit yung isa pang batang engineer, si JP Mendoza, tingin ko pwede na, nahanap na natin yung Ben Hurluy dito sa Bulacan Flood Control Probe, no? Pero parang sila naman din talaga yung utusan nitong Henry Alcantara, no? So, tingin ko pwede sila mag-qualify na state witness, lalo tigit. Una, yung requirement kasi sa pagiging state witness, hindi ikaw yung most guilty, tapos makakapagbigay ka talaga ng testimonya na hindi kaya ibigay ng iba. So, nakita naman natin yung testimonya na binibigay nitong dalawang engineers na ito, di ba? So, sila nagpakita ng mga screenshots, no? Sila nagpakita ng actual connection nito pong mga senador doon sa iba pa hong mga nasasangkot at connection mismo kay Henry Alcantara. So, and more importantly, binigay ni Bryce, for example, yung listahan po ng mga line items ni Senator Joel, Senator Jinggoy. At I think sinusubukang i-confirm po ngayon ni Senator Ping sa pamumuno niya ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero yun, how were they convinced to speak up finally? Itong sina JP Mendoza at saka Bryce Hernandez. Alam mo, ang tingin ko, they have an understanding kasi na sila na yung ilalaglag talaga Na parang sila na yung talagang naman pwede yun. Kung utusan nga lang kami, bakit kami lang yung makukulong dito? Parang, diba? So, I think, ang kanilang pagtingin, si Henry Alcantara ang principal, kasama yung ibang mga politiko, nasangkot po dito. Before their testimony recently, nakipag-usap pa sila sa komite bago kayo sumalang at sinabi, willing na kami magsalita. May ganun bang pasabi? Walang ganun. Talagang nagulat. Actually, kahit ako nagulat. In fact, kahit ako nagulat dun sa mga litrato. Napaka-visceral nung litrato na pinakita sa tao nung nakaraan. Yung mga hindi nga sako-sako sobrang daming pera sa lamesa, di ba? So, kahit ako nagulat, hindi ko alam kung ano yung what I was expecting nung pong araw na yon, no? So, actually, hindi ko din alam kung sino yung sasabihin nilang mga mga sangkot po ng mga politiko. No, so I have never talked to them previously to that hearing. I never had a private conversation with the two of them, no. So talagang ano yan, nakakagulat at syempre nakakabahala. Dahil talaga matataas pong mga opisyal ang sangkot po dito. Meron pa ba silang ino-offer na additional evidence para mas maging solid yung accusation nila? Kasi hindi ganun hindi maliit yung accusation nila, no? They're accusing 2 senators of receiving kickbacks at malaking halaga yung pinag-uusapan dito. Meron pa ba silang binabanggit na additional evidence that they might have? Well, I think ang mabigat po na evidence na binabanggit nila, una, yung listahan po ng line items, no? Kasi yung listahan ng line items, yung mag-identify na sa senador po, yung pong mga proyekto po na yon, no? So, ibig sabihin, ang sinusunod na nga ho ni Senator Ping to finally confirm kung talaga nga ba na kanila po yung mga proyekto na ito. Yung pangalawang importante din ho kasi ebidensya kung actually merong ghost project. So, yung bilyonaryo, hindi ba, parang nagpunta ata doon sa isang mga nabanggit na line item. So, parang nakita nila na either guni-guni o still to be completed yung pong proyekto na nakita na pinuntahan po ng bilyonaryo sa Bulacan. So, basically, yung that entire cycle, that entire line, nito po nga pagpapatunay from yung pong pagbibigay ng pera from the contractor. Basically, si Bryce naman yung tumatanggap, sabi niya, hindi ba? Tapos, binibigay niya yan kay Henry Alcantara, tapos si Henry Alcantara supposedly yung nagbibigay sa mga politiko. Ilang mga, na lang ilang mga butas na lang po doon sa chain yung kailangan po nating mabuo dito para para matay yung pong mga matataas na opisyal. Kasi wala naman akong doubt, nakasali ho talaga. In fact, pinangalanan na nga silang sindikato talaga na magkakasama. Si Bryce, si JP, si Henry Alcantara, tsaka yung iba pang mga kasama nila. At yung kasama ho yung kontratista. Yung talagang butas na lang, yung paano ho itatay yung pong mga matataas na politiko dito po sa mga particular po na ghost projects na ito. So, I think in the next couple of days, baka magtutuloy-tuloy din po ito
Okay. So when you talk about dagdag na pag-amin, meron na bang mga nagpaparamdam o nagpapasabi sa inyo na willing din silang tumistigo? Kasi yung isa rito sa kailangan yung i-connect, 'di ba, yung mismong makapagpapatunay na yung dalawang senador ay natanggap yung 30% kickback na sinasabi. So how would you prove that? Yung exchange of money. Hindi, tama yan. So, ako, ang in-expect ko talaga dyan, si District Engineer Alcantara will have to be able to make an admission na he was the one who did the payoffs. Kasi I don't think si Bryce and si JP were the ones who actually gave money to the politicians. Eh sabi nga, ni Bryce, no, dun sa testimonya niya, so si Henry Alcantara yung nakikipag-usap sa mga politiko. So, ang teorya ko, bilang head ng committee, siya rin yung nagbibigay ng pera sa mga politiko. Eh nakita naman ho natin yung yung pong screenshots eh. In fact, during the course of the inquiry, meron ho talagang admission si Engineer Alcantara na talagang that is a legitimate conversation between himself and Senator Joel. And yun na nga, ano mga pinag-usapan, ang palusot lang naman niya, hindi naman daw po ito sa mga flood control projects, pero very particular ho yung kumbaga they were actually talking about DPWH affairs, hindi ba? Mga usaping DPWH yung pinag-usapan, pinaggaya pa nga ni Senator Joel na majority leader siya, hindi lang ho siya simpleng kong, hindi ba? May mga ganun pa siyang mga binabanggit, no? So, talagang malaki din ho yung papel ni Henry Alcantara dito. So, tignan pa ho natin, ang sinasabi ko previously, siya nga yung head nung pillar siya ng DPWH as part nito pong krimen na ito eh. So hindi ko alam kung paano siya makaka-exit bilang state witness, no? Kahit ituro pa niya ho yung mga senador na siya yung nagbibigay ng pera sa kanila. So tignan pa natin kung paano. Kasi so far, 'di ba, mukhang strategy ni Henry Alcantara. Hindi, nagtiwala ako sa mga underlings ko, sa mga engineers ko, at pinirmahan ko lang ito. And I think those excuses were already controverted, 'di ba, in previous hearings. Pero nga, so kailangan magsalita si Henry Alcantara dito para ma-connect yung pagtanggap ng pera di umano nitong mga mas matataas sa kanya. In particular, the two senators. Tingin ko, kasi kung siya talagang nakakausap nito pong mga senador, particularly doon sa nakita natin, yung nakakausap ni Senator Joel, hindi rin malayo na pwedeng siya rin ho talaga yung nagbibigay ho ng pera sa kanila or siya yung nag-uutos na magbigay po ng pera sa kanila. Actually, parang nabanggit nga ho ata ni Bryce doon sa testimonya nga na parang may inuutusan si Engineer Alcantara na magbigay yung mga drivers ata niya para magbigay ho ng pera sa mga politiko. Hindi ko lang maalala kung para ba yun dun sa, kung sinong particular na senador, yung po nga binabanggit niya.